Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaila fi kitabil karim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad. Al-qaila khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po muli ang iyong lingkod. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtatanggal po ng ating programang Alamin ang Katotohanan. Ito po ay inyong mapapanood tuwing Lunes mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Isang oras po tayong magsama-sama ngayon. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa ating dakilang tagapaglikha, ang ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ngayon po ay tayo po ay kanyang pinagkalooban muli ng pagkakataon upang kayo po ay aming makapiling sa pamamagitan lamang ng ating programa dito lamang sa CCN News Filipino News. Siyempre, ating pinapasalamatan po ang ating executive producer, Dato' Mads Pangulima. And of course, ating pinapasalamatan yung ating mga kaibigan na sila po ay galing pa ng ibang bayan. Ano po? Ang ating United Muslim Christian Brotherhood Farmers Incorporation sa pamumuno po ni Dato' Moro Imbalgan at sa kanyang kasama po na si Dato' Ansari Mindog. Ayan po mga kapatid. Siyempre, sa lahat po ng ating mga kababayan, mga Pilipino man o hindi Pilipino na marunong magtagalog, nakakaintindi, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Maayong hapon kaninyong tanan o maayong hapon sa inyong tanan sa mga Ilonggo. Konbawa sa Japan, Hangsiyo sa Korea, maapiasan daw sa mga taga diyan po sa Meno, mga lugar po niyan Dato' Masuri. Oh. Ayan po mga kaibigan, masanting ay jilabi kayo sa mga taga Pangasinan, maimbag nga malam sa mga Ilocano, Diyos marina hapon sa mga taga Bicol. Assalamualaikum, magandang umaga po sa ating mga OFW. Kayo po ngayon ay, ayan po, nakita ko na po yung pangalan ni Fatima Balad. Kumusta ka na dyan? Ha? Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. Nandiyan ka ba sa Oman o nandiyan ka sa Dubai? Ito po yung ating kamag-anak po na lady driver Oh, talagang matagal na po dyan sa Oman.
Pero pag ganun-ganun lang po yung kanyang boss minsan papunta ng Emirates, sa Dubai, ang layo, no? Kaya ba natin yan, tayo mga kalalakihan? Isang babae lang na lady driver, no? Masya Allah. Salamat, Fatima Balad. At salam na lang sa mga kasama nyo po dyan, sa inyong amo. Magandang umaga po dyan sa ibang bansa. Ayan ho, mga kaibigan. Alam nyo po, napaka ano na ngayon kung isipin natin, medyo hindi naman magulo. Pero medyo ayan si Dato Ismail Sarip ng Mindanao. Kumusta ka na dyan? Hindi ka nata bumalik sa Manila. Si by Anali Datumanong Leritana, minsan tinatawagan din kami para magbasa ng Quran doon sa bahay nila. Alam ko nung ka pa, yung buhay pa si Madam pagka inuubo ako, tinatawag si Ismail, dali nyo si Ustad Carlon sa Heart Center. Utang na loob po yan sa iyo, Dato Ismail. Siyempre ako naman ay kahit na ganito, naalala ko pa rin yung mga tulong nyo sa akin sa utos po ni Madam Singrid Datumano. Ayan. Kumusta ka na dyan? Alam kong nag-farmers ka na Si Dato Tasmi Datumano, ganun pa rin. Nag-farmers na rin yan. So, si Dato Kashmir Leritana, yung asawa ni Bayanali. May farmer dun sa Davao Ayan. So, tayo pa kaya. Kaya lang problema natin, wala tayong lupa na pwede natin pagtaniman ng mga mais palay, gulay, o anumang mga prutas na dapat nating itanim. Wala Sana mayroong magpahiram sa atin, no? Kung wala man lupa, pahiramin tayo ng puhunan kasi malapit ng December. Kung meron sana magpahiram sa atin ng mga 150,000, kaya ba yun? Puhunan natin hanggang December. Yung bibili tayo dyan ng mga paninda natin. Sa mga 150 or 200,000. Pero wag na kaming wag nang tubuan. Ibabalik namin kung ano yung principal na hiniram namin, yun ibabalik namin. Ayan. 200,000 para November, December, January, 3 buwan yan Sana po meron. Lang si Fatima Balad sabi niya, sir, sabi niya, medyo kinakapos tayo lagi. Hindi naman ibig sabihin na tayo po ay OFW ay namumulot ng pera. Tama naman yan po. Meron din silang mga pamilya na kanilang binubuhay. Ayan mga kaibigan. So, salamat sa mga, follow, like, and share po, no? Habang nanonood po kayo, paki-share na lang po sa mga kasama nyo para makita po itong ating programang Alamin ang Katotohanan. Dahil alam nyo po mga kapatid, kaya tayo nagkaroon ng programang Alamin ang Katotohanan para malaman natin ang mga katotohanan. Dito lang po sa programang ito, sa CCN News Filipino Views, itong mga makatotohanan, no? Na programa, mga kapatid. Kaya, yung Baguio, umalis na pala, no? Iniwan na tayo ng Baguio si Paulo. Hanggang December pa yan Mayroon pa mga Baguio yung susunod Kaya wag po tayong kumpiyansa na mayroon pa mga darating na mga Baguio. Yung mga malapit po sa mga ilog, sa mga bundok, sa mga tabing dagat po, ay pagka mayroon pong alarma na mayroon tayong typhoon, ingat-ingat po tayo, magsilikas na po tayo habang hindi pa dumarating po yung bagyo, no, yung typhoon. Alam po natin na yung mga nasa gilid ng mga malaking ilog, sa mga gilid ng bundok, iwasan po natin dyan yung mga landslide. Katulad po na nangyari dyan po sa may Cebu City, sa Cebu, yung malakas na lindol, no? Naku, Masya Allah. Daming mga kababayan natin na mga Pilipino na nasawi dahil po sa lindol. Kaya sabi ko, dapat ito po yung ating mabuting proyekto na yung mga lugar na may mga Muslim na mga 10 bahay, 10 pamilya,
kung mayroon po sanang isip, no, magplano na magpatayo tayo ng mosque diyan, patayon po natin mosque para magkaroon po ng mosque diyan para ho every morning, madaling araw, tanghali, alas 3 ng hapon, paglubog ng araw at alas 7 ng gabi ay mayroon ito tinatawag na yung adhan. Kasi natatakot po yan yung mga demonyo, yung mga satanas. Yung mga hangin, yung mga ulan, yung mga agos ng tubig, yan po ay kagagawan po ng mga satanas. Kaya takot po yan sila. Naalala ko tuloy si Sultan, no? Si Aliuddin Sultan. Sabi niya, doon sa amin, sabi niya, partner, naalala mo ba, executive producer Mas Pangulima, nung live tayo sa CRS, na meron na doon sa lugar nila, na malaking baliti. Yung kahoy na may shaitan, Ngayon, hindi daw maalis-alis, marami na daw doon, parang binasahan para mawala, aalis yung satanas. Pero hindi po nawala. Pero nung may nagpresenta na nag-adhan, nagbang, nako, nagsitirapon sila. Tumalsik yung mga demonyo doon. Talaga yun. Kaya sabi ni Aliuddin Sultan, salamat. Sabi niya, mahalaga, sabi niya, ay yung adhan, yung bang. Kasi pagka may bang sa lugar, wala hong mangyayari mga sakuna diyan kasi takot po yung mga yung mga satanas na yan, iikot yan sa kabila. Hindi po yan lulusob. Nasubukan ko rin yan dito sa compound noon, dun sa bahay namin diyan sa may Illinois Street. Hindi ko makalimutan anong bagyo yun. Ngayon, parang matanggal na po yung second floor ng bahay namin kasi bagong gawa pa yun. Hindi pa masyado malakas. Nung malakas ang hangin, nako, salamat Dato' Ansari sa inyong panonood, mabuhay ka rin. Nung naisip ko, sabi ko, kailangan pala yung kalaban nito, yung bang. Pumunta ko doon sa labas. Hinarap ko yung hangin, malakas ang hangin, tapos sabay ang ulan. Hindi ko pa natapos yung aking adhan, yung bang, nawala yung ulan, nawala yung hangin. Sabi ko, tama. Yun ang testing ko. Sa totoo lang po, yun ang testing ko. Kaya mga kapatid, lahat po ng mga leader natin ngayon, dapat po ay suriin nyo po diyan sa mga lugar. Mula dito sa Luzon hanggang diyan sa Visayas, di bali sa Mindanao, marami po diyan sa Mindanao. Kaya lang, diyan naman sa Mindanao, mga problema natin yan, may mga kasi maraming mga, katulad ngayon, mga ginagawa nila ng mga yung mga nagko-concert dyan, mga, hindi iba na parang nakahubad na yung mga, di ba? So, hindi maganda. Okay lang kayo. Pwede kayong kumanta. Pwede kayong mag-concert. Pero wag naman yan. Katulad ni Shaira, di ba? Dati yan, hindi nakatalokbong. Ngayon, habang nagko-concert ngayon, naka-hijab na. Naka-hijab na. Ganun. Kasi magagalit ang Allah. Salamat, ayan, Dato' Bulit, Quezon City. Ayan po yung ating presidente po ng TODA, ng Kulyat, Muslim Compound. Salamat. Salamat sa iyong panonood. Ayan. Habang manonood po kayo, pakishare na lang po para dadami yung ating tagapanood, mga kapatid. Yan. So, ganun po, no? Yan po ang katuruan ng Islam. Kaya sa aking mga kaibigan na mga non-Muslim, sabi ko, ito po yung pinaka magaling o pinaka formula na gamot po, no? Yung halimbawa yung mga Muslim na pagka may mga bagyo, malakas ang hangin, hahanap po kayo ng pwesto nyo po na para po, halimbawa, yung kung saan po nanggagaling yung hangin, malakas na hangin, at kung saan po nanggagaling yung malakas na ulan, o di kaya mga buhawi, doon kayo harap at magbang kayo doon. Sa totoo lang, mawawala po yun. Dahil takot po yan mga yan. Kasi ang adhan po ay yan po ay
takot yung mga demonyo yan, takot ng mga satanas. Ngayon, ang mga lugar natin, walang mga masjid, walang adhan every madaling araw, tanghali, hapon, paglubog ng araw at alas 7 ng gabi, at wala ring nagraramadan doon. Ayan po, gustong-gusto po nila yan napasukin. Kaya yan po yung inanap ng mga satanas. Kasi pagka yung mga demonyo na yan, pagka doon sa mga lugar na hindi po nila kayang lusubin, nagkakaroon sila ng problema. So maghahanap sila ng lugar na kung saan pwede sila doon mag-istorbo. Ayan ho mga kaibigan. Kaya maraming salamat, no? Ganun po mga kapatid. Kung ako'y naging congressman lang siguro o senador, yan ang aking panukala na mayroon tayong paggagamitan doon sa pira na kinukuha natin, na hindi katulad ngayon na issue sa ating bayan, sa ating buong Pilipinas, itong corrupt, no? Sabi ni Melchor Castillo, pinanganak tayong kumukurap. Yung pala mata, hindi pala yung corrupt na pagnanakaw, pag-aangkin ng mga ari-arian na hindi sa atin, o yung pagwaldas. Yun, tama naman. Bakit natin wawaldasin na nakawin yung yaman o yung pira ng taong bayan na hindi naman sa atin? Tandaan po natin yan. Sorry po. Tayo po ay sinasahuran. Ngayon, kung hindi tayo kontento sa ating sahod, bakit natin gagawin yung hindi maganda? Sorry po. Kasi sa bandang huli, masisita po tayo. Ngayon, napakasama po na yung pangalan natin ng mai-issue mula doon sa taas, mula doon sa Senate, sa Congress, sa mga gobernador, sa mga mayors. Pero wala pa akong nakita wala pa akong nakita na issue ng mga gobernador. Wala pa. Pero sa Senate, congressman, o mga mayor, meron na ata no? Diba? So, yan po ang iniiwasan natin mga kapatid. No? Kasi, pag oras po na magawa po natin yung isang malaking pagkakamali, talagang hindi po yung ating kapwa tao ang maghuhusga sa atin, kundi ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid, magpapatuloy po ang ating programa, ang alamin ng katotohanan ng paggalipas po ng ilang paalala mula po sa ating impilan. Upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng pagpaplano. Ang magunat kinakailangan, ang pagpaplano pinabalangsa.
ilang rekomendasyon. Dahil aking kaalaman ay pagtibayin sa pagtitiwala. Ang mga tao ay kaliwanagan, lalo na ang mga kabataan. Ang pagpaplano sa ating bansa sa unlaran sa pagbalangkas, mga plano. Okay, maraming salamat sa pagpatuloy natin programa Alamin ang Katotohanan. Ayan po mga kaibigan, pag kayo po ay manood sa ating programa, marami po kayo matutunan dito. Huwag lang yung nasa television lang kayo nanonood. Ha? Ayan po, maraming salamat kay Ed Ruas. Shout out Edmond Samaniego, Pangilinan. Ayan, maraming salamat brother. Ayan, magre-report daw siya. Sige po. At siyempre, yung mga kababayan ho natin sa iba't ibang sulok ng mundo, mabuhay po kayo. Ayan po, maraming salamat. Ayan po si kapatid na Edmond sa kanyang ulat. Go ahead. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Sa muli si Edmond Samaniego, Pangilinan. At ito yung nakalap kong report ay isang press release actually, no? At same time, Okay. attend din ako ng quorum kahapon. Actually, kahapon nangyari ito at ang guest doon ay si Governor Chavez Singson at si LTAP founder and president ano ba pangalan to? Calando Marquez at nagbigay sila ng press release. Pero maliban dito ay nauna muna sa part 1 ay ang pag-discuss o pagbalangkas ni Governor Chavez Singson ng rehabilitation ba? Ang tawag dito, modernization ng transport jeep, ano? At kasama rito ay dalawang Koreano, no? Koreanong partners niya. At binalangkas nila ang mga mangyayari sa nalalapit ng paggawa ng mga jeepney. Ha? At malaking bagay ito dahil maraming matutulungang Pilipino, lalo na sa manufacturing, ano, at employment dito ay dadami. Ano po? Ang part 2 naman ay tungkol naman dito sa LTAP, ano, hiniwalay kasi nila, no? LTAP ang part 2 na pinamumunuan ni Calando Marquez at dito at ito nga yung press release ay kung mamarapatin niyo po ay basahin ko ng saglit, ano? Okay. O sabi rito, kami ang hanay na legal na public transport sa buong Pilipinas ay maaaring nananawagan o marihing nananawagan laban sa talamak na kotong at mga kasunduan sa mga kalsada. Mga practice na araw-araw ay sumisira sa aming marangal na hanap buhay at kaligtasan at tiwala ng mga mananakay. Hindi naman ito problema na isang lungsod sa probinsya. Ito'y pambansang suliraning umigting kapag ang iligal na napapaboran at ang sumusunod sa batas ay hindi napaparusahan sa kompletyon, ano? So lantad sa lahat ang pagdami ng mga walang rehistro, walang lisensya, walang insurance at walang anumang dokumento mula sa padyak, tricycle at e-trike hanggang motorcycle taxi at tricycle na kolorum, pati na rin ang TNBS, taxi, multicab, jeepney at lalo na ang UB Express
na iligal ang biyahe, subalit hindi pa rin tuluyang napipigil. Alam nito ng mga barangay kapitan, local traffic units, LGU, city mayors, municipal mayors, PNP at SPG, LTO, traffic enforcers at MMDA. Ngunit ang kulang-kulang at hindi pantay na pagpapatupad ng batas bunsod sa sinasabing kasunduan sa lahat ng mga illegal terminal ang patuloy na nagpapahirap sa lehitimong sektor. So buong paggalang, humihiling kami ng agarang aksyon at pagpulong kay mahal na Pangulong President Bongbong Marcos Jr. para sa masinop, malinaw at walang kinikilingang pagpapatupad kay Secretary Juanito Victor John Vicatibayan Remulla Jr. para sa masusing investigasyon at matibay na prosecution ng mga tiwali sa PNP at kanilang pamunuan para sa malinis na operasyon at proteksyon sa mga nagreklamo sa DILG para sa mahigit na ugnayan sa pananagutan ng LGUs at sa DOTR sa pumuno ng ating bagong sekretary si Atty. Giovanni Banoy Z. Lopez para sa konkretong roadmap laban sa kolorum at kotong sa lahat ng ruta. So handang-handa kaming makipagdialogo at magtatag ng ebidensya at rekomendasyon at nananawagan din kami na ang bahagi ng tinapyas na budget ng DPWH o Department of Public Works and Highways ay maituwid tungo sa DOTR, PTMP subsidy at iba pang programang direktang tumutulong sa elitimong operator, tulong sa insurance at kompletong dokumentasyon, modernisasyon ng unit, digital na permit at ticketing, body camera at e-receipt, sa enforcement at real-time na dashboard sa huli at reklamo. At hotline ay matibay na proteksyon sa whistleblowers. Layo nito ang tuloy-tuloy na biyahe ng convenient, safe at comfortable para sa publiko. At ang panghuli ay hindi kami humingi ng pabor sa hustisya at patas na laban lamang, igalang ang nagbabayad ng buwis at sumunod sa lisensya, rehistro at insurance at parusahan ng kolorum at anumang anyo ng pangingikil. So maasa kami na mula ngayon ay magkakaroon ng konkretong hakbang, malinaw na schedule at bukas na kipagdialogo kasama ang media at social media practitioners na katuwang sa katotohanan at transparency. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. God bless us all para sa bagong Pilipinas. Ito ang press release ng grupong LTAP sa pamumuno ni Ka Orlando Marquez mula sa lungsod ng Maynila. Edmund Samaniego Pangilinan reporting. Okay, maraming salamat kay Brother Edmond Samaniego Pangilinan. Ayan, kasunduan. Parang masarap pakinggan. Kasunduan. Akala ko wala naman ngayon eh. Bumalik naman siguro, no? Kasi for the past 8 years, no? 8 years ba? Kasi 2 taon na si Bongbong Marcos eh. Noong sa panahon ni Tate Digong, parang nawala yung lahat ng mga takot yung mga tao eh. No? Tsaka pagka naglakad ka, kahit ating gabi, madaling araw, wala kang pinangangambahan. Ngayon ako nakakatakot dahil maraming mga nagsibalikan dyan ng mga hindi maganda yung mga gawain. No? Ayan, maraming salamat kay Wata na Miskinan is watching. Kumusta kayo dyan, Dato Bayan, sa Montalban? Sa lahat po ng mga taga Montalban, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapayapang hapon sa inyong lahat dyan. Sana ligtas po kayo. Ligtas naman yan kasi meron sila ilang ba yung masjid dyan eh. Yung sa Sabah, alam ko nung Ulysses ay parang nakalahati yan pero wala namang nasawi, no? Doon sa siguro mayroon pa yung gawan pa yan doon kay Doc Abdullah, parang binaha din na ata doon pero hindi naman mataas naman yung kanilang masjid. Diyan sa Jubel, meron silang mosque dyan, masjid dyan kay Sultan Babdad Timbang, yan pinakamalaking masjid dyan. At doon sa
malapit po sa libingan ng mga Muslim, no, sa Muslim Cemetery. Ayan. So yun, maraming salamat kay Sir o Brother Edmond Samanigo Pangilinan. Ayan. Alam niyo ho, mga kapatid, no? Ang meron kasi ewan ko kung alam ba ito ng mga nakakarami sa atin na meron palang pitong naging senador ng ating bansang Pilipinas. Mashallah. So, kung himay-himay natin yung history ng pitong senador, ang pagkakalam ko po ay wala ho silang wala silang mga issue. Walang issues doon sa kanilang panunungkulan sa loob ng ilang dekada po sa kanilang panunungkulan bilang senador. Ayan. Mga kwentong tungkol po sa mga Muslim na naging senador ng ating bansang Pilipinas, isa na doon si Haji Buto Abdul Bagi. Ayan. Si Senator Haji Buto Abdul Bagi, siya po ay sinilang noong 1865, no? Siya po ay apo ni Mantiri Asib sa lungsod po ng Islamic City ng Sulu. Ayan. Yun po yung si Sultan Jamalul Alam, siya po ay namatay noong Abril 8, taong 1881. Ang pumalit sa kanya na si Sultan Banaruddin II, naging punong ministro sa edad na 16 years old. Ayan. Siya ay ministro ni Raja Baginda, isang prinsipe ng Muslim from Sumatra. He lived in Sulu was 1390. Naku, matagal pa tayo isilang dyan. Bata pa si Haji Buto Abdul Bagi, ang hilig niya po ay mag-aral at magturo ng Quran sa edad na 6 na taon, ng 4 na taon na siyang nagturo. Yun po yung kanyang gawain. Sa digmaan ng 29 February 1876, halos si dating senador na si Haji Buto Abdul Bagi ay 11 taong pagulang siya, mga kapatid. Sa kanyang pamumuno, si Admiral D. Malcampo, siya po ay gobernador ng Pilipinas noong panahon na yon ni Senator Haji Buto Abdul Bagi. The first senator, it was on December 1985. Wow. Yun pala. Akala natin, wala nang mga senador na mga Muslim. Meron pa pala eh. Mashallah. So, sila po, yung mga kapatid natin na mga naging senador nating bansang Pilipinas na walang issue. Si Haji Buto Abdul Bagi, siya ang nagpanukalang batas na ginawa ni Senator Haji Buto na Senado, naglaan na sa matatag sa isang military Philippine Academy, isang Philippine Naval Academy, at para sa compulsory military instruction is all schools. Si Haji Buto ay nagpatayo rin ng mga schools, mga hospitals, mga kalsada, mga tulay, dyan po sa Mindanao. Yun po yung kanyang mga proyekto. So, kung titingnan naman natin, si Marcos Sr., meron naman siyang, marami naman siyang mga project dyan. Yung mga tulay dyan na dinadaanan natin, pagka tayo po ay nagbabayad na, nagbibiyahe mula dito sa Manila, papuntang Mindanao, nadaanan natin yung mga tulay dyan ng mga bakal na may kulay na pula. Yun po. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Buhay na buhay pa rin yung mga tulay na ginawa po ni Marcos Sr. At meron din silang ginawa
na mga housing si Madam Imelda Marcos diyan sa Mindanao. Mga housing na naalala ko na yan eh. Kasi isa rin akong membro doon ng ano bang tawag doon? Meron kaming training noon, no? Na Kadiwa. Ayan, Kadiwa. Isang membro ng Kadiwa eh. Nawala na yung ID ko po. Nag-training po kami dyan sa Pulyok. Ang mga instructor po namin ay mga military. Nagulat po sila kasi doon may mga ginawa doon dyan sa Pulyok na yon na bagong tapos na yung pier dyan, na may mga kanal-kanal dyan. Doon kami pinadadaan. Parang training na military. Sabi ng mga military, sinusundan nila ako eh, kasi ano tawag dito, meron kami, yung mata namin. Oo. Ngayon, sabi ng mga military, magaling itong isa. Sabi niya, parang military itong isa eh. Magaling mag-crawl, kung ano yung mga tinuturo ng military. Sabi ko, siyempre, nag-aral naman tayo eh. Yan, mga kapatid. So, naalala ko yung panahon 1970s. Yan. So, yun yung mga naging senador natin sa ating bansang Pilipinas na wala silang issue. Hindi katulad ngayon, naku, ang daming mga issue sa mga natin. 24 na senador. Yung panahon ni Marcos Sr., ang kinagagalit lang ng mga ibang mga muro nung panahon na yon, katulad po nung sa Bungo Island. I was there since 1970s. 10 po yung nakapalipot dyan ng mga malalaking nabal dyan sa Bungo Island na bagong kasala ko noon. Tapos, sinuyod na mga military, ng mga marine, yung Bungo Island, na lahat ng kanilang mga inaabutan ng mga bahay na walang tao. Nagulat ako noong lumabas po ako doon sa tindahan namin. Yung mga iba, mayroong mga dalang manok, may mga kaldero, may mga palanggana, may mga, kung ano-ano yung mga dala nila. Ay sabi sa mga balita, yun daw ay mga galing sa Metro Manila o dito sa Luzon na, ewan ko kung mga kasama ba yun sa mga marine, no? Na sila yung mga umaakyat doon sa mga bahay, no? Panahon na yon. So nagulat ako nung meron kaming nililuto na dudol, meron akong tinira doon na isang malaking balde na halos mapuno. Inipon kami doon sa baba. Tapos sabi niya, "Sir, doon po kayo sa baba, iipunin kayo doon." Tapos doon na kami, inipon kami. Akala ko kung papatay na kami, parang squad na. Ayun. Maya-maya, binigyan kami ng instruction. Sabi, sige, maraming salamat. Sabi ng leader nila, pwede na kayo magsibalik sa mga bahay ninyo. Pagbalik ko, sinundan ako ng isa. Sabi niya, "Sir, pakicheck yung bahay mo kung wala bang nabawas." Sabi ko, mababait naman yung mga marino araw na yun. Yun. So wala naman, sabi ko, "Sir." Sabi niya, "Ano ba yung sa plastic na yan?" Sabi ko, "Yan yung tinatawag sa amin na dudol." Sabi niya, "Sir, kumain ako ng kunti, parang ispalto." Pero matamis. Sabi ko, kasi yan yung namin mga pagkain namin. Lalo na pagka may mga ikakasal o mayroong mga magpapablessing, yan po linuluto namin. Kasi matagal po lutuin yan. Magdamag yan niluluto. So, yun. So, yun ang ginawa nila, no? So, marami namang nagawa, no? Yung Golden Moss, pero hindi naman pera nila yan. Kundi yan ay pera po sa ibang bansa na pinadaan sa kanila, sila po yung nag-project. Kaya yung Green Moss at saka yung Blue Moss ay pander po yan ng ibang bansa nung panahon ni President Marcos Sr. Yan ho, mga kapatid. Yan yung mga project nila. So, kung titingnan natin, mga kapatid, kung ibabase ho natin sa mga sinauna na mga leader, siguro mas maganda.
Ano po, no? Di ba? Kasi sa dami ng 24 pong senador, nakikita natin sa mga social media, wala nang wala na tayong nakikita, napapanood na mapupulutan ng aral, kundi puro na lang babatikusan, puro na lang siraan. Sa halip na magtulungan, at kung sino man, kahit sino man ang magiging presidente upo sa Malacanang, in 6 years, wala na yan, tapos na. So, ano kaya kung magtutulungan na lang yung mga kapwa Pilipino? Huwag na lang magsiraan. Di ba? Kasi kung magsisiraan yan, wala na tayong makikita na kabutihan, kundi makikita natin sa mga social media, kumikita po yung mga tayong mga may hirap, lalong umihirap, mga kapatid. So yun po yung aking pananaw sa ngayon, no? Sa mga sinaunang mga leader natin na wala silang isyo. Katulad po ni Dato Sinso at Balabaran. Yun, naging senador yun. Na siya po ay isang maimpluwensya na leader ng mga Muslim. Sa panahon na yon ng American, he is a son of Balabaran, the youngest brother of Dato Ayunan. So mas maganda yung gawin nating basihan yung mga leader na mga sinauna. Tanggalin natin yung mga makamoderno na yan. Kasi tingnan niyo po sa ngayon, si Senator Rodante Marcolita, alam po natin na siya po ay magaling na senador. Diba? So, ilang buwan pa lang, hindi umabot ng kalahating taon sa kanyang posisyon na binigay sa kanya sa Blue Ribbon Committee ay tinanggal agad. Diba? Kung titingnan natin, sa akin lang, wala naman tayong nakita na magandang masamang isyo. Nagtuturo pa siya. Tinuturuan pa niya yung mga iba na ito ang gawin, ito ang tama. Yun ang mas maganda. Kung alin po doon sa mga leader natin, leader ng ating bansa, na may mga magandang layunin, may mga magandang salita, may mga magandang pinaparating, sinasabi, kakatigan po natin yon, no? Huwag nating kontrahin. Kasi kung kinukontra natin yan, mas lalo tayong masisira, mga kapatid, sa ating bansa. Ito na nga Di ba? Dahil sa flood control, sabi ko, sa akin lang, sabi ko, hindi yan flood control, money control. Salamat. Tinawanan tayo tuloy. Money control. Bakit ko sinabi money control? Wala naman flood control doon Kasi bakit? Yung pera ay kinuha. Nasasabi natin ito dahil yan ang issue ngayon ngayon, ay pinalit si Senate President, Senator Tito Soto. Idol ko po yan sa Itbulaga Idol ko sila sa mga artista. Yan. Sila yung mga idol ko po sa mga pelikula. Ayan. Magkaiba kasi mga pelikula sa mga ganitong yung mga kasi mahirap kasi maging leader, mga kapatid, kung wala kang tamang prinsipyo na para ipatupad dun sa maraming Pilipino. Katulad po ni Senator Lito Lapid, di ba? Mas nakaganda sa kanya na wag na siyang magpakita, wag na siyang gagawa ng issue, di ba? Para hindi na siya masama doon sa mga okay naman yun sa kanya Kung wala kang masabi, mas maganda yun kasi hadith ng Propeta Muhammad yan na kung wala kang masabi na maganda, it's better na manahimik ka na lang, no? Mas maganda pa kaysa magsalita ka na yung maraming salamat sa inyong pagbisita
ang ating leader po ng United Muslim Christian Brotherhood Farmers Incorporation, si Dato Moro Imbalgan, at ang kanyang kasama na si Dato Ansari. Ayan po, mga kaibigan. Magkita-kita po tayo ulit. Welcome po kayo dito sa ating programa. Inshallah. Thank you. Amin. Barakallahu fiik. So, yun po, no? Yun po yung ano, kaya sabi ko sa inyo, pag kayo manood sa ating programa, Alamin ang Katotohanan, wala kayong lugi dito. Kahit 10 oras kami panoorin dito, baga kung binabayaran lang ninyo, wala kayong lugi. Kasi bakit? Meron kayong matutunan. Kaya dyan sa mga manunood kayo ng mga social media, ano ba makukuha natin yan na magandang aral? Parang wala eh. Kasi nakikita natin yan, nagbabangayan na lang, sa halip na magtulungan para lalong uunad ang bansa natin. Now, how can we progress our country kung ang mga politiko natin ay sila po yung mga kumikita, no? Sa mga negosyante. Yan. At gumagawa pa sila ng poverty. Manufactured poverty. Katulad ngayon. So, wala na. Buong mundo, ang issue ay hirap na hirap tayo sa ating bansa. Yun lang yung dapat. Okay, maraming salamat kay Fatima Balad. Sabi niya, love and... thank you. Thank you, Fatima Balad. So, yun po yung kailangan natin. Ang kailangan natin na leader ay yung leader na kahit sino pa ang nagkasala at gumawa ng kalukuhan, katarantaduhan, mali. Kahit kamag-anak mo yan, kahit kapatid mo, kahit anak mo, tanggalin mo yan sa pwesto. Bakit? Para hindi ka masira. Kasi parang kamatis yan eh. Tingnan niyo yung kamatis na isang bukag o isang sako na fresh na kamatis. I-try niyo po yan, haluan niyo po ng ng bulok na kamatis. Ano mangyari dyan? I-stack mo yan at 2 araw. So maapektuhan po yung presko na kamatis. Magiging bulok din yan, mga kapatid. Ganun po, mga kapatid. Kaya tulong-tulong po tayo. Yun ang parang ang payo namin ay magpagtulungan po natin. Kahit sinong uupo dyan sa Malacanang, within 6 years, tulungan po natin yan. Ano ba yung dapat natin pwedeng i-contribute para lalong gumanda ang ating bansa at yung ating mga nasa kapaligiran natin ay walang nagrereklamo na hirap na kami ngayon sa kabuhayan dahil ganito ganyan, di ba? Ayun. So yun ang maganda. So ibig sabihin, itong mga sinaunang mga senador na walang issue, mas maganda ito nating pamarisan. Yan. Sino yung pangatlo na naging senador ng ating bansang Pilipinas na mga kapatid natin na mga Muslim? Si Sultan Alawiya Alunto, 1912. Siya po ay, he became Sultan of Ramain. Allahu Akbar. Kasi bakit? Yung mga leader ng mga totoong Muslim, meron silang mga prinsipyo. Takot po yan sa Panginoong Allah. Takot silang magnakaw, takot silang magsinungaling, takot po silang mangangamkam ng ari-arian ng iba na hindi sa kanila. Kasi nakasaad yan sa banal na Quran. Meron naman kayong sahod. Now, palagay natin, hindi naman masama na mag-project ka. Mag-project ka. Kasi, pag isang engineer, mayroon siyang proyekto, pwede naman siyang kukuha ng porsyento. Pero huwag naman malaki. Malagyan natin na 60-40. Kaya marami siguro mga project na hindi po natatapos, although natatapos naman, pero yung mga materialis ay hindi po solido. So, pagdating ng malakas na ulan o typhoon, nakukulaps yan. Kasi bakit?
mahina eh. Mahina. Yun ang dahilan. So, ibig sabihin, mas malaki yung kinita ng kontraktor doon sa pagsaayos ng kanilang proyekto. Ayan po, mga kapatid. Hindi naman masama yung kukuha. Kasi sa Islam kasi, pwede yan, 3% eh. 3%. Eh kung po pwede lang eh, katulad ni Amirul Mu'minin, si Umar, Amirul Mu'minin, no? Hindi siya naging kurakot. Hindi lang yung kanyang lugar, ang kanyang pinamunan, kundi buong sanlibutan ang kanyang pinamumunuan. Siya po ay tanyag na hindi siya kurakot. At siya po ay sinisip niya po yung kanyang mga nasasakupan, mga kapatid. Ganun po ang leader natin. Magbasa po tayo sa mga old history na pwede natin kung mayroon tayong mababasa dyan, yun ang dapat natin gayahin. Huwag natin gayahin yung mga makamoderno na binabasa natin na ito para yayaman tayo. Pero yayaman ka naman, pero sa bandang huli, ikaw ang issue ng taong bayan. So, hindi maganda yon. So, what more? Kung ang Allah ang magagalit sa iyo, saan ka ilalagay? Tatanggalin ka doon sa pwesto mo at dalawa lang ang kalalagyan mo eh. Iiwanan mo yung kayamanan mo o mamamatay ka. O yung kayamanan mo ay aalis sa iyo. Ganun lang yun eh. Dalawa lang eh, mga kapatid. Mayroon ba mga mayaman na hanggang ngayon mayaman na hindi namatay? At babayaran niya yung kanyang buhay para hindi na mamatay? Wala. Wala eh. Masya Allah. Yung mga propeta, ibang propeta lang, mayroon mga 9 years. 900 years yan, 1,000 years. Pero wala silang maganda yung kanilang maganda yung mga issue nila eh. 'Di ba? Maganda yung mga kasaysayan nila eh. Yun. So ngayon, sino pang-apat? Si Salipada Kipendaton. Attorney Salipada Kipendaton. So maganda yung kanyang yung kanyang pamumuno noong panahon na 'yon. Sino pa? Si Dr. Ahmad Dumukaw Alunto, 'di ba? O yun ang dapat pamarisan natin yung mga naunang mga senador na mga Muslim kasi 7 yan sila eh na walang mga issue. Yan. Pang-anim, si Mamintal Tamano. Yun. Kung titingnan natin, wala ho silang mga naiwan. Maliban na lang kung mayroon silang mga bahay na maganda, pero sarili na po kasi mga mayaman yan. Mga mayaman. Wala ho sila atang kinurakot na pera ng ating gobyerno. Yan. So, pang-7, si Santa Nina Rasol. Si Santa Nina Rasol naging senador. Wala rin, di ba? Minsan nagsasama kami yan pagka inimbitar kami, yung halimbawa, yung Ramadan Iftar, magkakasama kami niyan. So, wala, ganun pa rin yung niya. Di ba? Wala silang wala tayong nagiging nababasa ng mga issue sa kanila. Wala. Kasi bakit? Siyempre takot sila eh. Kung ang gawin natin yung isa sa mga bersikulo ng Quran na sinabi ng Allah sa banal na Quran, alladhina makkanu fil ard aqamus sada wa ita'ud zakah wa kanu ma'ruf wa nahyanil munkar al-aya. So yun yung isa sa mga katangian na pinahintulutan ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa ta'ala na magiging pinuno, leader sa ibabaw ng lupa. Una, meron silang pagdarasal. Kasi kapag isang leader ka na religious ka, ay matatakot ka. Hindi ka pwedeng gumawa ng mga masamang gawain. Hindi ka pwedeng magnakaw, hindi ka pwedeng mangamkam ng mga ari-arian na hindi sa'yo. Kasi meron ka na eh. May sahod ka na eh. Kung halimbawa, isa kang tao ng gobyerno, may sahod ka na. Aanin mo pa yung sahod mo. Tinanggap mo yan eh. Diba? Tumakbo ka bilang senador. Tumakbo ka bilang congressman. Tumakbo ka bilang gobernador, vice gobernador, mayor, barangay kapitan.
may sahod ka na. Yung mga era na yan, ay meron yan mga kanya-kanyang ano eh. Siyempre, kung yun ay para doon sa lugar mo, ito pa rin mo yan. Ayusin mo yan. Huwag mong kunin ang hindi sa iyo. Kasi yan, tandaan po natin, ay pinagkatiwala lang sa atin. Mas maganda ata yung isang leader na pagkatapos ng kanyang termino, halimbawa, presidente, 6 years. O senador, 6 years din. O congressman, nilang bang, 9 years. O mayor, 9 years. Governor, or barangay kapitan, di ba? So, mas maganda doon na yung wala kang issue na, kasi ano eh, nung kasagsagan ng kanyang pamumuno eh, marami siyang mga kinurakot. Mismo yung mga ayuda, pinag-iinitan. Di ba? Ayun mga kapatid. So, napakasamaan mga kapatid. So, yun ang gagawin natin. Kung ano yung sinabi ng Allah sa banal na Quran, ang isang leader po ay meron siyang pananampalataya. Religious siya. At pangalawa, gagawa siya ng programa na yung tinatawag na zakah, yung charity. Hindi yung laro, baka kalaro nyo, laro yung charity, sweepstake. Hindi po yan, yung loto. Hindi po yan charity. Charity yan, pero games. Iba yung totoong charity, yung kawang gawa, na yan po ay galing sa kita o busa ng mga mayaman na ibibigay doon sa mga mahirap. At doon sa mga nangangailangan. At doon sa mga taong pinagkatiwalaan. At doon sa mga taong ikangay kinapos ng kanilang bayarin, o doon sa mga taong mga bagong yakap sa Islam, sa mga taong estranghero, sa mga taong naglalakbay sa daan ng Allah SWT. Pwede natin bigyan yan sila ng zakah, yung kawang gawa na kapatid. Now, pangatlo, kinakailangan pag leader ka, hindi lang yung bakal na kamay ang pwede mong gamitin. Ang paggamitin mo yung tamang prinsipyo na katulad po ng liderato po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat binigay ng Allah sa kanya pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi nasa Quran yun eh. Bil hikmah, mga kapatid. Isang leader ka na isa ka mapagkatiwalaan. Maraming salamat kay Siti Nur Abubakar is watching, and si Ustaz Nas Amulunto watching from UP Diliman, Quezon City. Maraming salamat, Ustaz, sa inyong panonood. Ayun po. So, ganun po ang kinakailangan natin na pwede nating pamarisan. Yung mga nabanggit ko kanina na mga naging senador natin na 7 sa bansa nating Pilipinas na wala silang issue. Walang issue. Hindi katulad ngayon, naku. Diba? Kahit yung mga bata alam na nila yung mga issue eh. Diba? So, sa panahon na naalala ko kasi nung panahon ng mga leader natin, although wala pa mga cellphone noon, walang mga digital wala rin mga cellphone na yung wala rin mga telepono, meron na ata nung telegrama telegrama. Yan. Si Norjana MT Abinal, maraming salamat. Ayan ho. Talagang ayan mga kaibigan. So, yun yung ating pamarisan, mga kapatid. Huwag natin pairalin. Halimbawa, ang tinapos natin na kurso ay 5. Meron tayong kursong abogado. Meron tayong kursong engineer. Meron tayong kursong doktor. Meron tayong kursong fisheries. Meron tayong kursong farmers. Di ba? Yan ay ipinagkaloob ng Allah.
sa atin. Dahil ginusto tayo ng Allah na para maglingkod sa taong bayan, na para maibigay sa kanila yung ating nalalaman. Di ba? Nurjana Abinal. Oh, maraming salamat, Nurjana Abinal. Thank you sa inyong panonood sa ating programa. Ayan. Ayan po, kumusta po dyan sa inyong lugar? Patnubayan nawa kayo ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, naligtas po sa mga masasamang pangyayari. Inshallah. Amin. Si Siti Nur Abu Bakar sabi, Assalamualaikum Ustaz, musta na kayong lahat dyan? Okay naman. Saan ka ba ngayon? Nasa abroad ka na ba o nasa Pilipinas ka na? Ayan po, ayan po. Maraming salamat sa inyong panonood. Siti Nur Abu Bakar, kumusta ka na dyan? Minsan pasyal ka naman sa bahay. Inshallah. So, yun yung pinakamagandang ang idea na ibibigay namin sa inyo na kukuha tayo doon sa mga unang history na pwede natin pamarisan. Katulad po ni nalagay sa Banal na Quran si Zulkarnain, isang leader na tanyag na yan po ay nasa Quran, mga kapatid. Dahil bakit? Maganda yung kanyang liderato. Maganda. So, hindi yung ibig sabihin na naging leader ka na, o naging general ka na ng military o police, lahat ng gusto mo, gusto mo nang gawin. Hindi. Lagyan natin ng tamang prinsipyo, tamang pag-iisip, yung natin, na kahit tayo magretiro na, o mawala na sa ating posisyon, ang sasabihin ng mga tao ay sayang. Dapat ma-extend pa niya yung kanyang pamumuno, di ba? Pero pagka sinabi ng mga tao, ay mas mabuti na yung maagang nawala o di kayo nagretiro na dahil wala namang ginagawa yun Pasaway lang di ba? So, anong ibig sabihin? Masama, di ba? Pero pagka pinuri ka ng kapwa mo tao, ibig sabihin maganda yung panunungkulan. Yan po ang palatandaan, mga kapatid. Kasi kami, mahilig din kami magbasa, manood ng mga napapanood namin sa mga social media, sa mga pahayagan, nababasa natin dyan, ito, iba yung kanyang liderato. So, yun mga kapatid. So, una, pang-apat, yung pinahintulutan ng ating Panginoong Allah na magiging leader sa ibabaw ng lupa. Yung pagpigil ng mga masama, wal munkar. Diba? So, dalawa yun Yung mag-utos ka ng mabuti, magpigil ka ng masama. Ayan. So, meron ho tayong babasahin, mga kapatid, dito po sa programa ho natin. RMMC officers who came to pay out first courtesy visit at the office of the Vice President, Vice Governor, Rizal Muslim Consultative Council, Province of Rizal officers, Basit Tahir Abbas, Chairman Omar Simama, Vice Chairman Abdurrahman Nafal, General Secretary Council members Malik A. Murad, President Kainta, Abdul Majid Sulaiman, President Taytay, Jamail Ampao, President Antipolo, Bobby D. Calib, President San Mateo, si Tony Latif, President Anguno, Yusuf Guillermo, President Binangunan, Macausur Ampay, President Tanay, Faisal T. Camil, President of Montalban, Abdullah Fernandez, President of Carduna, Luna Ali, President Jala o Alahala Nazir, P. Basilan, President Teresa, Hisam Casimiro, President Baras, Consultant Dato Ting, D. Baliwan, Coordinator and Monitoring Action. Ayan po, panawagan po yan sa lahat po ng mga opisyero na nabanggit dito na pangalan. Ay ito po yung kauna-unaang courtesy call
na doon sa opisina po ng Vice Governor ng Rizal Muslim Consultative Council, Province of Rizal. Maraming salamat. Ayan. So yun, di ba? O yun ang maganda. Kasi pagka tayong mga Muslim, kung gusto po natin manungkulan, meron tayong pwedeng pagbasihan. Saan? Ano po yun? Quran. Huwag mong gawing basihan yung inaral mo sa mundo dahil yan ang hihila sa iyo sa impyerno. Diba? Pero kung ang ipapatupad mo ay yung batas sa Quran, hihilain ka sa paraiso. Kasi bakit? Yan ang totoo. Yan ang nangyari sa atin ngayon eh. Diba? Oh, kung alam natin na mali pala na kukunin, angkinin, waldasin, yung kaban ng taong bayan, hindi natin magawa yun eh. Bakit? Kasi issue yan eh. Issue. Diba? So, hindi tayo patutulugin ng ating konsensya. No? Diba? Dahil inisip natin na masama pala yun eh. Diba? O kapatid, kurutin mo yung sarili mo. Anong maramdaman mo? Ilakas mo. O yan, lakasan mo yan. Kurutin mo ng masakit. Malakas. Anong maramdaman? Masakit. O yan. Masakit sa iyo, masakit din sa kapwa mo. Masya Allah. Tayo'y magtulungan, magkaisa, upang maitawid ang ating mga tao kasamahan. Kasi sa kabilang buhay, tayo ang tatanungin doon ng Allah SWT. Anong ginawa mo nung ikaw ay nasa liderato nung panahon na yun? Wala kang ginawa eh. Lalong naghirap yung mga tao eh. Lalong naghirap yung mga taong tumulong sa iyo. Instead na binuto ka para sa taong bayan, ay hindi. Ayan po. Abangan ninyo po ang programang Ang Quran ay Liwanag ng Buhay tuwing araw po ng Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Itong darating na Huwebes po, yan po, magsisimula na po babalik po yung ating programang Alamin ng Katotohanan. Dapat po yung Friday, pero sabi ko kay Executive Producer Dato' Mas Pangulima, Huwebes na lang. Ang Quran ay Liwanag ng Buhay. Yan po. Dati na yan, programa natin, ang Quran ay Liwanag ng Buhay. Tayo rin mag-host dyan sa programang yan. So, yan po mga kapatid. Abangan nyo po yan sa darating na Huwebes. Yan po yung ating programa na Alamin. Ang Quran ay Liwanag ng Buhay. Diba? Kasi dyan natin malalaman, mga kapatid, ang ituturo sa atin ng Quran, yung mga kabuhayan na tama po. Tamang pagpapatupad, tamang pagsulong, tamang paggamit, lahat. No? At wala ho tayong dapat na masira. Dahil, siyempre, bawat ano natin ay tinitingnan po natin yung Quran para maging maayos po yung ating programa natin. Yan po, abangan nyo po yan sa Lunes, sa Huwebes po, sorry po. Sa Thursday po, mag-umpisa muli ang ating programang Ang Quran ay Liwanag ng Buhay mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ayaw mga kapatid, maraming salamat. At meron na tayong 1 minuto na labis sa ating programa. Yan, ayaw, maraming salamat. At siyempre, sa susunod na Huwebes po, ay inyong mapapanood, matutungayan ang programang Ang Quran ay Liwanag ng Buhay. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod muli. Ako po ay pansamantalang papaalam sa inyong programa, Alamin ang Katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Patnubayan po kayo ng ating Panginoong Allah SWT at kayo ligtas sa lahat ng kapahamakan at kayo po ay gagabayan lagi ng ating Panginoong Allah SWT. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaunlad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Kahar Salit.